Eto mga kababayan, good news, no? Hindi nyo po ba napapansin, no? Na wala na pong lumalabas na Zaldico at wala na ring lumalabas na Guteza or si Orly Guteza? At higit sa lahat, hindi nyo ba napapansin at napupuna? Wala na pong inilalabas ang mga Duterte or ang mga didilis na paninira laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Dahil nga po, wala na silang maisip. Yan ang tunay na katotohanan na kahit anong paninira nila laban sa ating mabuting presidente ng Pilipinas ay hindi po nila kayang pabaksakin at patalsikin ang isang mabuting presidente ng bansang Pilipinas. No? Dahil po, nakakahiya na po ang kanilang mga ginagawa. No? Sila na mismo ang nahihiya para sa sarili nila. Dahil kahit anong gawin nila, hindi nila kayang pabaksakin or pababain si Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang tunay na katotohanan, mga kababayan, no? Alam nyo, sa totoo lang, ang dami nilang idinawit, ang dami nilang dinamay, kasama na dito si dating House Speaker Martin Romualdez, si Majority Leader Sandro Marcos, na wala naman po talagang kasalanan, no? Na hindi naman talaga magnanakaw. 'Di ba? Dahil ang puntirya lang po talaga nila na pabaksakin or pababain si Pangulong Bongbong Marcos. Pero dahil sa mga kasamaan nila, kabalbalan nila, at mga kalokohan nila, idinawit nila etong si dating House Speaker Martin Romualdez. No? Diniin nila na magnanakaw raw. Pero kahit isa, wala silang ebidensya. Wala silang pruweba. Dahil nga, alam po nila na si Martin Romualdez, pati si Pangulong Bongbong Marcos, ay magpinsan. No? Kaya gumagawa sila ng daan or ng way para madawit si Pangulong Bongbong Marcos na hindi naman sila nagtagumpay. 'Di ba? Kung makikita nyo at kung napapansin nyo at kung napapanood nyo, no? Panay sila Romualdez. Kahit wala naman talagang ginagawa si dating House Speaker Martin Romualdez. Unang-una sa lahat, sasabihin ko sa inyo, bakit mangungurakot si dating House Speaker Martin Romualdez? Napakayaman na niyan. 'Di ba? Sobrang yaman ni Romualdez. Hindi na para mangurakot siya sa pera ng taong bayan, no? Kaya nila siniraan at idinawit at idiniin si dating House Speaker Martin Romualdez para mapasama si Pangulong Bongbong Marcos at para madamay ang ating presidente na walang ibang ginawa kundi magmalasakit sa bayan, mahalin ang mga Pilipino, mahalin ang ating bansa, at higit sa lahat, yung pangarap niya na mapaunlad ang ating bansa. No? Idinadawit nila ang pamilya ni Pangulong Bongbong Marcos o ang pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos para maidiin si Pangulong Bongbong Marcos. At ito pa, sa pangalawa, mga ka-BBM, no? Idinawit rin nila itong si Majority Leader Sandro Marcos. No? Ayan. Oh. 'Di ba, mga kababayan? Kung sino-sino na po ang kanilang itinuturo at idinadamay. Pati yung mga inosenteng tao, dinamay nila dahil para lang pabaksakin si Pangulong Bongbong Marcos. At para maging presidente, ang hindi naman dapat karapat-dapat na si Inday Sara na wala namang ginagawa sa bansa natin, na puro katamaran at puro paninira lang ang ginagawa dito sa ating bansa. Balik tayo dito kay Majority Leader Sandro Marcos, no? Kung mapapansin nyo, idinawit din nila etong si Sandro Marcos. Dahil nga, alam nila na si Sandro Marcos ay isang congressman. 'Di ba? At anak siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Kaya humahanap sila ng butas para siraan ngayon etong si Sandro Marcos. 'Di ba? Tapos, lumabas ang tunay na katotohanan, mga kababayan, humarap sa ICI, itong si Majority Leader Sandro Marcos, na buong puso, at ang gusto niya, Senado pa ang magpapaimbestiga sa kanya. Gaano katapang at gaano kabuti
etong si Sandro Marcos, no, mga kababayan, dahil willing po siya na magpaimbestiga sa ICI. Dahil alam naman niya po sa sarili niya na wala naman talaga siyang kasalanan at wala siyang ginagawang pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Kaya nila idinadawit at idinidiin ulit si Sandro Marcos para idiin ulit si Pangulong Bongbong Marcos, no? Hindi po, sa totoo lang mga kababayan, hindi nila ang pinaka main target si Romualdez pati si Sandro Marcos. Ang target talaga nila para pababain si Pangulong Bongbong Marcos, para magalit ang taong bayan sa mga Marcos at para mapaniwala nila na magnanakaw ang mga Marcos kahit hindi naman. 'Di ba mga kababayan? Napakasama talaga ng mga ugali ng mga demonyong ito, no? Talagang hindi sila tumitigil hanggang hindi napapabaksak at naibababa si Pangulong Bongbong Marcos. 'Di ba? Ngayon mga kababayan, sa totoo lang, dapat magpasalamat tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos ang nakatuklas ng korupsyon dito sa ating bansa, lalong-lalo na sa flood control projects, sa DPWH. 'Di ba? Kung hindi dahil sa sumbong mo sa Pangulo.ph, hindi po natin malalaman ang mga kabalbalan na nangyayari dito sa ating bansa. Tapos sasabihin nila, napakagulo na ng ating bansa. Pero mga kababayan, uulitin ko, mas okay na po ang magulo kesa naman po tahimik. Pero hindi po natin alam na unti-unti na po tayong ninanakawan ng mga matataas na mga opisyales diyan sa gobyerno na ninanakawan ang pera ng taong bayan. Mas okay na ngayon na magulo. At least, alam po natin ang tunay na katotohanan. Minsan mga kababayan, napapaisip din ako at nakakasama rin ng loob, no? Dahil kung sino pa ang nakatuklas ng korupsyon dito sa Pilipinas, yun pa ang idinidiin. 'Di ba? Ang kakapal po ng mga pagmumuka, mga kababayan. Kung sino ang nakatuklas ng korupsyon, yun pa ang sinisisi nila. Dahil nga mga kababayan, yung pagbukas po ni Pangulong Bongbong Marcos sa korupsyon, marami pong mga naaapektuhan ng mga magnanakaw. Kaya ang nangyayari, kinakalaban po nila si Pangulong Bongbong Marcos dahil madadawit sila. Ayan, lumabas na ang tunay na katotohanan at kitang-kita nyo naman mga kababayan na meron na pong nakulong na mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Ipinakulong po ni Pangulong Bongbong Marcos. Tandaan nyo ha, si Pangulong Bongbong Marcos lang po ang nakagawa niyan. 'Di ba? At uulitin ko, 'di ba ayaw nyo sa korupsyon mga DDS? Ha? 'Di ba ayaw nyo? Bakit kayo sumusuporta sa mga magnanakaw? Unahin natin si Pulong. Ha? Halos 51 billion pesos, oh? 51 billion pesos ang nilustay ni Pulong Duterte. Nasaan po yung 51 billion na yan? 'Di ba? Sa 51 billion na yan ay marami pong magagawa. Nasaan po yung mga nagawa ni Pulong? Wala naman. Basketball court? Naku mga kababayan, walang-wala yung basketball court na yan. Sobra-sobra pa ang 51 billion pesos. Ngayon mga kababayan, dapat imbestigahan itong si Pulong Duterte kung saan niya ginamit or inilaan yung 51 billion pesos na yan, mga kababayan. At ito pa, mga kababayan, ayaw ng mga DDS sa korupsyon, pero etong si Inday Lustay o si Vice President Sara Duterte ay meron pong confidential funds na hanggang ngayon ay hindi niya masagot kung saan niya ginamit. Di ba mga kababayan, mapapaisip ka sa mga DDS, ha? Ayaw nila sa mga magnanakaw, pero todo suporta pa rin sila sa mga magnanakaw. Nakakahiya kayo mga DDS. Wala kayong kahihiyan at wala kayong prinsipyo. Kung ayaw nyo sa mga magnanakaw at galit kayo, magalit kayo sa mga Duterte.
At sinabi pa ni Attorney Guanzon na ang presidente daw ng Pilipinas ay adik, mga kababayan. Pero hindi niya maipagsigawan na ang dating Pangulo ng Pilipinas ay nagfe-fentanyl. Di ba, mga kababayan? Halatang halata po sa kanila yung mga kagustuhan nila na gusto nilang pabaksakin si Pangulong Bongbong Marcos at meron silang pinapanigan. At ito, mga kababayan, akala ko po ba matatapang ang mga Duterte? Tulad niyan, si Baste, hamon ng hamon dati dito kay dating PNP Chief Nicolas Torre. No? Ngayon, pinalagan siya ni Torre, hinamon ng boxing fight. Tapos, mga kababayan, nung maglalaban na sila, ay hindi po sumipot itong si Baste. Para bang Barbie na tumakbo. Di ba, mga kababayan, nakakainis lang yung ang tapang-tapang nila pero ayaw nilang harapin ang mga problema nila. At ito pa, si Pulong, mga kababayan, di ba? Ngayon, yung 51 billion na nilustay niya. Grabe, di ba? Ngayon pinapatawag siya ng ICI para maimbestigahan siya, ang tapang-tapang sa social media. Tapos, hindi naman pala sisipot. Nakakahiya, mga kababayan, no? Yung ginagawa ni Pulong. Tapos sasabihin niya, busy siya sa pagtatrabaho. Yung principal author bill nga niya, mga kababayan, ay bokya pa rin. Zero pa rin. Di ba? Sayang po ang ipinapasahod ng gobyerno kay Pulong Duterte, mga kababayan. Dahil nagiging rebulto lang po siya sa loob ng Kongreso. Di ba, mga kababayan? Tapos kung sira-siraan niya si Majority Leader Sandro Marcos na akala niya ay marami na siyang nagawa, samantalang yung sinisiraan niya na si Majority Leader Sandro Marcos ay meron ng 70 principal authored bill. Di ba? Walang-wala ka sa talampakan at sa kalingkingan ni Majority Leader Sandro Marcos. At ito pa, si Inday Sara, yung impeachment, di ba? Yung confidential funds. Napakatapang magsalita kung magmura kay Pangulong Bongbong Marcos. Yung ipapatawag naman, wala naman. Hindi rin sumipot. Di ba, mga kababayan? Kung talagang walang tinatago ang mga Duterte, hindi dapat nila kailangang umiiwas. Harapin nila ang mga paratang sa kanila kung talagang wala silang kasalanan. Sa ipinapakita po ng mga Duterte, mas pinapatunayan po nila na meron silang ginagawang masama dito sa ating bansa at pangungurakot sa pera ng taong bayan. Nakakahiya po ang kanilang mga ginagawa, mga kababayan. Sobrang nakakahiya po ang kanilang ginagawa dahil ang mga Duterte ay wala pong isang salita. Sa madaling salita po, mga kababayan, walang paninindigan, no? Puro kwentong barbero lang at puro kaangasan lang at pagpapayabang lang. Di ba, mga kababayan, kung wala silang kasalanan, harapin nila ang ICI, pati ang ombudsman, kung talagang wala silang kasalanan. Pero yung mga ibang didilis, no? Kahit alam na nilang mali na sila, mali na yung pinagtatanggol nila, todo suporta pa rin sila, mga kababayan, dahil meron silang nahuhuthot. Yan ang tunay na katotohanan, mga kababayan. Ngayon, ito lang, isa lang ang masasabi ko. Wala na silang masisira kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil po, lahat po ginawa na nila. Pero, hindi po nila napabaksak si Pangulong Bongbong Marcos, no? Talaga, yan ang tunay na katotohanan. Ang kabutihan ay hindi po masisira. Kailanman ay hindi mapapabaksak. Dahil ang kasamaan ay kailanman ay hindi po nagtagumpay. Kaya, mga kababayan, maraming salamat po sa mga sumuporta sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, lalo na po kay Pangulong Bongbong Marcos. Dahil po, hindi po nasayang ang ating boto. Dahil ang napili po natin bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas ay napakabuti.
napakasipag, napakabait, napakatalino, at merong takot sa Diyos, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, proud po ako dahil isa po ako sa 31 million na boto ni Pangulong Bongbong Marcos. Simula pa lang nung tumakbo siya bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kaya mga kababayan, proud ka rin ba na isa ka sa 31 million na botante na bumoto kay Pangulong Bongbong Marcos? Kaya sa totoo lang mga kababayan, napakaswerte po ng ating bansa. Napakaswerte ng mga bagong henerasyon ng mga kabataan dahil magandang Pilipinas ang makakagisna nila. Sana mga kababayan, no, wala na pong eleksyon na mangyari dito sa Pilipinas dahil po isa yang sasalot at korupsyon at pag-aaway-away nating mga Pilipino hanggang hindi nalilinis si Pangulong Bongbong Marcos ang ating bansa at hanggang hindi na napapakulong ang mga magnanakaw. Walang eleksyon na mangyayari dito sa ating bansa. At para maitigil ang kaguluhan, ilatag ang martial law. Kaya mga kababayan, mabuhay ang bagong Pilipinas at mabuhay si Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na nagtatrabaho, nagmamalasakit, nagmamahal sa ating bansa. Mabuhay ka, Pangulong Bongbong Marcos!